Good morning. Wala yung signal ko. Why, oh why? Wait lang. Adjust ko muna guys. Kasi wala yung signal. Good morning, Mommy. Wala na akong taghugas dito. Kaya ako na yung maghuhugas. May pasok na yung mga bata. Mihira lang ako makahawak ng hugasin pag andito yung mga bata. At din naman dito ba. Ang pangit ng signal ko. Good morning. Ngayon nawala yung mga bata dito. Give myself a line. Naghuhugas. Si husband ko, iba yung work niya. Good morning! Buti nga kasi may ano na dito, may tubig na. Hindi na masyadong mahirap magkakapot ng tubig dun sa baba. Pagigising ko lang. Tagal kong bumangon. Pero mas nauna ako kay sleeping. Good morning. Atala sa niya, good morning, May. Tapos alam niyo ba kagabi? Natulog ako. Hindi ko alam, ipis ba yun or... Parang nakita ko grasshopper siya na malaki, guys. Parang feel ko yung... Dito banda sa may mata ko siya dumaan. Yung mga nagising ako mga madaling araw, mga alas 3. May malaking tapos parang tumakbo na lumipad dito sa ano ko, sa mukha ko. Again, litagak na. Sabon. Para siyang mantika or ano. Pero sabon to, gawa to ni Mariel. Good morning pa, shout out from Mexico, Pampanga, Ate Emily Rosalo po, Ate Tess. Good morning. Ohayo gozaimasu, Ate Lazo Mata Verde. Pasensya na kayo yung signal ko. Wala. Namimiss ko rin naman yung gawaing bahay. Kasi hindi ako gumagawa ng gawaing bahay. Ate Arma, good morning. Tapos na ako napakain ng manok. And then, si husband naman yung magpapainom. Magpapalit ng mga inumin sa mga manok. Good morning! SCM, hello po. Oo nga. Nagigising ko lang kasi. And then, ang tagal ko din bumangon. Nag-Netflix pa ako kagabi. Tagal ko natulog. Bandang na lang ako. Gumagamit ako nito yung hinugasan ko. Wala akong tuwala sa mga bata pag nagbubugas. Lalo na si Inting pag nagbugas. Mga 1, 2, 3. Pero, naruan ko na si Inting kung ano yung tamang panghugas. Hindi yung parang pinaano lang sa, pinapadaan lang sa tubig.
Ate Margie, good morning. Ate Ann, hello po. Ano naaman po yung diha? Wala naman mo sa ulo balay. Kasi meron kaming mga hayop dito. And then wala na din naman kaming gagawin dun sa baba. Kaya dito kami sa bukid kasi madaming gawain dito. Sini sabah ano ko to ng ano, sterilize ko yan kasi tagal nang hindi yun ano yan. Morning! Good morning, my watcher from Bourbon. God bless you more. Bourbon. Magian ra ang kasmon ate. Magluto ako ng munggos sticky. Ang mga itim kasi pag matagal na ano, mga siya itim-itim dito sa gilid. Good morning Ate Julie, hello po. Oh, parang singkit yung isa kong mata guys. Hindi kayo ito nakagat? Oh, ito singkit. Kasi dito dumaan yung, hindi ko nga alam kung ano yung daga or, basta pagkagising ko ng umaga, may grasshopper na malaki. Oo, tapos, parang ewan ko, humalik siya dito. Basta dito siya banda, kasi nagising ako na dito. Kasi parang nilatayan, tapos ginanong ko. Oh, parang namamaga yung dito ko, hindi naman. Hindi naman masakit, pero ano lang siya, parang feel ko mabigat yung kabila kong mata. Lagyan ko nga to ng yelo mamaya. Wala namang yelo dito. Ako ready na mo sleep. Pero watch muna ako sa live mo, Ate Tess. Good evening po dyan. Kumusta naman po yung mga yung mga nanay natin dyan na, yung mga estudyante nila. Pumasok na ba? Anong oras na ba yun? Alas 8, ayun, 7:45. 7:45. Na! Yung mga nanay natin, busy sa pag-aasikaso ng kanilang mga estudyante na papasok sa school. Morning, may antiting. Kayo lang dalawa dyan. Kaming tatlo po ni Papa. Tahimik ang bahay. Kaya walang maingay. Walang bata. Wala si Nikki. Wala si Inting. So, Baray, nandun na rin sa kanila. Umuwi na. Kami lang dito. Is me. Wala lagi takot angin. Wala akong scotch bright. Di ka na nahulog. Magandang buhay, Ate Eileen. Martisano, hello po. Ganyan, smile lang sa umaga. No, smile lang taoy. Sabi pa lang, what hinipon. Ako wala anak may. Ako sa hobby, ako gialagaan. Oy, sana all, inaalagaan ng hobby. Ang swerte mo naman dyan, ate. Ay, Eileen, ay naku, mahirap gumising ng maaga, lalo na pagpuyat sa gabi, pag-alaga ng baby morning. Upo, naku, nakakatamad gumising. Kahit nga ako wala kong inaalagaan na baby or bata dyan. Mahirap din gumising, oy. Lalo na pag may pasok. Tapos meron kang mga estudyante, yung parang, 3 yung estudyante mo, tapos meron kang kinder, meron kang elementary. Parang pagkatapos mo mag-prepare ng pagkain, yung isa ihahatid mo dun sa school kasi kinder, kailangan ng magulang or daycare. Antay mo dun, ilang oras na naman yung pasok ng daycare or kinder, di ba mga, di ko alam ha kung 4 hours, o yung iba may 2 hours 4 hours lang siguro, half day. Kasi yung mama magbabantay doon. Bantay sa labas ng school. Bakit yung plato no, may adon din yung plato, may libag. Morning, Ate Wendy. Maga talaga yung kabila kong mata, guys.
Ate Margaret Aranas, good morning, my blessed. Pika Castle, hello po. Matagal mo na akong followers kasama sa Ate Cha. Since 2019, nag-start. Thank you so much po. Pasensya na kayo sa signal ko kasi pawala-wala. Pasensya na po. I remember this plate. Bigay to ng isa sa mga followers. Parang ako siguro yung bumili nito. Pinabigay kay Ate Cha. Oo nga, hindi ka ganahan. Ay, buta na yung kape. Yes, Ate Mary Joy, patuloy lang tayo sa pagbablog. Matagal na tayo sa pagbablog. Sawa ng Diyos, nakasurvive tayo 4 years. Kaya, patuloy lang tayo. Uy, ang daming ibag ng plato. Pasensya na, nawawala yung signal. Esabelita, hello po. Ate Nita, good morning. Wala yung signal ko, guys, pero bumabalik naman siya. Hello po. Ito yung ginagawa ko kapag ako yung naghuhugas. Kasi hindi naman ako yung naghuhugas palagi. Ngayon na ako naghuhugas pag walang bata sa bahay. Kasi pag nandito yung mga bata, or kahit dun naman sa bahay, bihira lang din ako maghugas. Parang bago na siya ulit. Hello, Ate Marker. Good morning. May sa inyo. Nititing watching from Winnipeg, Canada. Hello po. Ate Marker. Nawala lagi. Di naman ito gabi. Nagugas ko kaha. Uy. Kinuha daw ng ilaga. Sabi ni husband ko, ilaga is mouse. Kinuha daw siguro ng mouse. Yung Scotch Brite. Siguro mag-uhugas siguro yung ilaga. Nawawala naman siya. Okay, gihugas to na akong adobo. Hi, Nights Baluyot. Ate Wendy, musta? Okay lang po. Ate Flor Sarte Ramirez, good morning po. Magluto tag munggos karon kay. Munggos na ron? Na pa may day utang niya na lang gabi or hapon ako magluto or tanghali kasi mayroon pa naman kaming mauulam ngayong umaga. Yung niluto ko kagabi, nagluto ako ng beans, nilagyan ko ng talong, and then itlog. Hi, may Ate Analu Magallanes, good morning. Musta? Yeah. Igawa mo na itong pang-scoop lang po. Tapos yung mga hindi kailangan o yung na ginagamit kasi nakakadami ng ano. What's this? Mugamit ka, ane? Kana yun, ane? Patuka. Patuka or paano naman sa tubig. Grazia! Lunap lagi! Muragi ko anan og agi naamang gud nila wala ko kahibaw kung unsay nila tay ani ilaga or katong grasshopper na dako parang nandun pa sa higaan. Titignan natin kung nandun pa. Ginan ko siya, natutulog ako tapos napunta dito sa mata ko. Mamaya i-check ko kung nandun pa. Parang nandun pa siguro yun. Nandito talaga siya sa mukha ko, sa may mata ko pa talaga. Yeah. Hello, my good morning, Ate Marvel Villacorte. How to be you po, napaka-humble mo, Ate Analo. Hindi naman po. Simpleng tao lang po. Sa mga nagtatanong pala, ito nga po pala yung, nawala na naman yung signal ko. Ito nga po pala yung sabon ko. Likas papaya. Ayan, meron siyang nakalagay na, parang ito, yung original. So, yung ginagamit ko sa mga nagtatanong. Kasi may nagtanong sa akin, nakaraang live ko na. Kung ano din yung ginagamit kong sabon. About naman sa mga nilalagay ko sa mukha, sunblock yung binigay sa akin ni
Ninang glue. Pero yun lang, yung mga nililidhid sa mukha. Tamad ako maglagay para sa mukha ko. Ano na dito sa bukid. Ano lang, sabon. Kay, pag gagamit ka ng mga ano, para sa mukha mo, lalo na mainit yung panahon, tapos hindi mo mamimaintain, hindi maganda yung kakalabasan. Magkakasan, ano ka ng buwan. Kaya, okay lang naman yung mukha ko kahit na hindi ako gumamit ng ano kasi hindi rin naman nasanay yung mukha ko na gumamit ng ano-ano dyan. Yung mukha ko pang bukid. Ate Mela say good morning. Ano ba tong signal ko? Hindi nakikipag-cooperate. Pasensya na kayo sa signal. Mas okay na lang yan guys kaysa walang internet. No. Kasi nakapag-live pa rin kahit napawala-wala yung signal. At least bumabalik. Meron pa. Hindi nakuha. Itim-itim. Ayan, oh. Dito, hindi na masyadong ginagamit kasi si Papa lang naman. Ano? Ang tagal na itong platong to, guys. 2018. Ito yung first. Nawala yung signal. Ito yung first plate ko na binili nung nagbo-boarding house ako sa Danao. Nung napunta ako ng Cebu. Ito yung first na plato ko na binili. Opo. 2018. So, 6 years na to. And then, ito. Ito kasi pag ano, pag hindi nagagamit. Ano siya. Yes, para tayo ng sabon may. Tagpira man nga da, ati basic. Ano sa mall ko siya binibili ate or di kaya sa pharmacy? 190? 190 ate. Sa mall. Yung iba nga 200 plus. Hi ate Aurora. Yep. Always busy lang. Wala nang marisis may. Good morning. Ate Nani, good morning may. Ihulom sa Sunrox with sabon ang mga plato aron mo puti. Ubalik no. Pwede din kasi wala akong Sunrox dito ate. Baka pagbaba ko i-ano ko siya. I-humol ko siya sa Sunrox or di kaya sa chlorine. I-try ibabad sa Sunrox may. Ate Glessy Martel. Opo, pero wala pa po akong ano dito. Wala akong Sunrox dito at saka chlorine. Sa ano na lang po pag bumaba ako. Pero, ano ko yung, kasi hindi naman lahat siguro to kayang linisin ng punch. Yung iba na hindi matatanggal, kailangan talaga siya ibabad sa Sunrox. Yun din yung ginagawa ni mama guys. Binababad niya sa Sunrox. May mga pimples. Mga plato. And then, inaano niya, ini-sterilize niya yung kutsara. Hindi siya matanggal. Yung iba hindi na matanggal. Kaya kailangan na ng Sunrox. Wala pa tayong Sunrox. Parang bumili ako ng Sunrox dito. Parang nadala ako ng Sunrox. Si Nikki yung gumamit nun kasi. Gumamit si Nikki ng Sunrox. Siguro wala nang laman niya. Ito talaga yung mata ko guys. Is this angel in front of me? Mga dito, mga itim-itim sa plato. Wala na kasi, di kasi nagagamit. Kaya nagkaganito siya. Good morning, Ate Emma Dalos. Good morning, Idol. Good morning po. Thank you so much, 11 star. Thank you po sa stars. Sino nagbigay ng star? Hindi kasi lumalabas dito sa ano ko. Sa screen or hindi ko lang nabasa. Hindi ko nakaligta. May charge ako ng phone. Yung Sketch Brighty nawala. Kinuha na naman ng ano. Yung... Nahulog pala.
Nilagay ko lang yung dito kagabi. Pahingi ako ng sketch pa. Ano ko ng sketch bar para tanggal. Check mo nga lang kung may sunrox dyan. Kasi morning! Ate Glessy, laban lang may. Business po more. Mag-ano tayo, mag-business tayo. Kung meron kayong meron kayong naisipan na pang i-business nyo, tapos meron kayong capital, why not? Diba? Why not coconut? Guys, okay. Tatanggal. Natanggal siya. Taray, may babad sa sunrox na. Baka pumuti. Wala na kasing sunrox, mami. Bukas pa ako bababa. Ayokong bumaba pa ngayon kasi sabi ko gusto ko naman bigyan ng pahinga yung katawan ko. Araw-araw na lang kung bumaba sa bayan. Kaya bukas na ako bababa. Medyo nag-clear yung kanya nanapod ka. Good morning, Don Bautista. Hello po. Good morning from Makati, May. Good morning po. Sir Don. Nagkape na papa. Nagkape na papa. 5 days, Angel CB. Good morning, May. Good morning. Lipay good mag ang papa ni ate tsaka kay naamo diha. Sige. Dili na siya magmingaw. Dili na tawon. Gusto naman ni Papa yung may kasama. Kaya natutuwa yan siya dito pag binibisita siya. Pag may pumupunta dito, bumibisita ng kanya. Nung time na nag-iisa lang siya dito. And then, isipin nyo guys, nasa bayan kami. Wala kaming gagawin doon. Magsiselfon lang kami na magsiselfon maghapon. After nun, wala. Kakain kayo nagutom. Wala kaming ginagawa doon. Tapos si husband din, ganun din. Wala din siyang ginagawa doon. Wala namang papandayin doon or kukulikutin. Wala namang alagaan doon. So, we decide to go here. Para may gawin kami. And then, sa husband ko din kasi kailangan niya magpapawis. Kailangan niyang exercise yung katawan niya. Kasi pag nasa bahay siya, hindi niya exercise yung katawan niya. Hindi nga halos hindi nga siya halos maarawan eh. Kaya dito, marami siyang nagagawa. At kaya nagpapawis. Kaya malaking tulong din sa kanyang katawan. Punta kami dito sa bukid. Lahi raman good ang naay kauban may kaisa lang siya sa lukod. Upo kasi just in case na si Papa is hindi okay yung pakiramdam niya. Kaya siya kasama dito. Wala ka basa sa kutsat, Dai. Wala! Wala ka! Hi Ate Joy, Ate Emmy Vargas, good morning. Nood ako habang kumakain. Ano ulam niyo po? Crumble. What's your Para sa manok. Patut natin matapos. Lahat ko, papalit ang crumble para sa manok. Ate Joy, hello, good morning. Ate Risa Jocres. Yo! Alam niyo naman po yun. Ate Mariani Salvenia, good morning. Best, sana po ba?
Ate Ermelinda Modena, hello po. Ate Lisa Bordias, hi, may good morning, idol kita. Thank you so much, Ate Joy Abali. Lagyan mo na yung Sunrox yung mga plato para malinis. Opo, pero pag ano na lang, tomorrow na lang siguro pag ano, kasi walang Sunrox. Ano lang na to. At least nabawasan yung kanyang mga ano, kanyang itim-itim sa plato yun. Wala na nga yung iba. Oh. Yes po, Ate Pearly. Bahay to ni Papa. Ito yung dalawang bahay na magkambal na pinagawa ni Ate Cha nung nabubuhay pa siya. Morning kabayan, di baling mataba, wag lang mahaba ang simod at dila. Ate Marily Sagera. Kung hindi naman mahaba yung dila ko. Okay lang naman yung magiging mataba. Wala namang problema dun. Kasi, buyag, kahit na mataba ako, nakakakilos naman ako ng normal na kahit payat. Kaya ko namang gawin yung trabahong pang lalaki. Kaya ko din gawin. Ngayon, hindi ko lang kaya umakyat ng nyog. Kasi, pero marunong naman ko umakyat ng nyog. Pero hindi ko lang baka pagdating dun sa baba. Pagdating dun sa taas, malaglag ako. Agoy. Pero yung mga gawaing lalaki, kaya ko yan. Kaya ko magbuhat ng 50 kilos na bigas. Kaya kong mag ng tubig. Kaya ko magpukpuk. Pukpuk ng pagpanday ba? Kaya ko yan. Hindi basihan yung malaki yung katawan mo. Hindi mo na kayang gawin yung mga ginagawa ng mga payat na mga babae. Tsaka, walang problema sa pagiging mataba. Yung problema, yung mga taong mapanghusga. Leah Wilson, good morning, Mai. Good morning. Thank you po. Ate Florence, Ate Wilms Perez, good morning. Ate Wilms Perez, hello po. Nababasa ko po yung mga comment niyo. Huwag po kayong mag-alala. Nababasa ko po yung mga comment niyo. Pero, hindi ko lang bino-broadcast. Pero nababasa ko yung mga comment niyo po. And thank you po sa mga concerned citizen. And sa aking mga silent viewers na nag-PM sa akin, hello po. Thank you po sa inyong lahat. Ate Virgida Dulahay, may taga-Barugo ako, permi ako nakikita-hitip. O gidaw ate kay marasa tuba nga da. Marasa tuba ha Barugo, mapula-pula. Masarap yung tuba sa Barugo. Barugo Leyte. Hello, Ate Merlinda. Ate Zayla Alivar, walang problema sa mataba, importante malusog ang puso ng pagmamahal sa kapwa. True. Ate Chim Chim, good morning. Ate Lazar Buho, hello po. Is you. Ako si Tata. Hello, Tata. Johnny B. Lagaska. Okay. Ngayon ang aking murag karon mato i-deliver ang kuan lang. Ang baboy. Kano sa gani ang kuan? Kano sa gani ang tabo sa karon? Manabo ka no? Is this angel in to me? Good morning! 안녕하세요! Hello, Ate Inday, Akdal, Hipper, hello po. Linwood Ann, good morning. Ate Leticia Shano, good morning. Ate Fatima Gyori.
May PCOS kasi tayo, kaya kahit mag-diet tayo, nataba pa rin. Nasa mataba ang tunay na kagandahan. Payat ka nga kung para namang shrimp. At yes po, may PCOS po ako, kaya po mataba ako. Pero hindi po lahat ng mataba is may PCOS. Meron din payat na may PCOS. Pero ako may PCOS ako since 2018. Nadayagdas ako ng PCOS. Kaya, doon nag-start yung ano ko, yung parang, hindi pa naman ako gaano kataba nung 2018, nung nagkakilala kami ni husband ko, hindi pa gaano kataba. Kasi yung, ano ko, yung waist, ano ko, nasa ano lang yun, nasa 29 and 30. Tapos ngayon, agoy, hindi ko na alam. Ngayon siguro nasa 30s, ano, hindi na, 36 siguro, or 38, or 40. Ewan ko, basta maano na, lumaki na ako ng lumaki. Then yun yung ano sa akin, yung PCOS, yung kahit na sabihin konti lang yung kakainin ko, pero and then parang yung feeling na buntis na magki-crave ka ng pagkain, kaya wag niyong minamalait yung matataba na tulad ko, kasi hindi niyo alam yung pinagdadaanan ng isang tao. Siyempre, hindi naman namin ginusto ng tumaba na ganito yung katawan, pero wala akong problema sa katawan ko kasi I love my body. Gusto ko yung katawan ko kasi kahit na ganito yung katawan ko, flexible pa rin ako, tapos nakakapag-tiktok pa rin ako. Yun yung importante sa akin. Hindi importante sa akin yung, siguro nung una, na hindi pa ako aware, masaktan ako, pero ngayon na aware na ako, hindi, wala na akong ano dyan. Kung sabi, kasi hindi na yan ano, kumbaga, hindi na yan bago sa akin. Walang problema yung pagiging mataba. Ako din mataba. May nung 2018, di ka pa ganyan kalaki. Di ba ate? Kunti para di naman maglain. Bawas timbang kahit upo. Bawas timbang. Ako din mataba. Buot pasabot. Sakto ka sa pagpangga sa imong bana. Kasi yung husband ko, wala nang problema. Support yan always. And then, yung ano lang, experience ko lang, no, base ako na may PCOS. May mga, lalo na syempre hindi kami niregla. Pag may PCOS ka, hindi ka niregla monthly. So, nandun yung, paibago-bago ng mood, pabago-bago ng mood, mabilis kang mairita, mabilis kang ma-stress, or basta madami akong nararamdaman, pero parang ano lang, yung ginagawa ko pag na-stress ako, kumakain. Tapos minsan nagki-crave ng pagkain. Yeah. Ikaw Rode ay. Gamit ka? Uli kang kulo. Hindi. Kaya sa aman. Yung kabit. Oo, kinasal kayo, may di ka pa masyadong malaki. Kaya ibig sabihin yan, hiyang ka sa asawa mo. Good morning, Ate Zenny. Colera Dizon, good morning. Watching from Laguna. Okay lang, mataba basta lang ang sakit at mabuti kang tao. Mahal mo father-in-law mo, kahit naman nung buhay pa si Ate Cha, ikaw lagi nandyan sa father-in-law mo. Kasi po, ako po, makipapa talaga ako guys, makipapa ako. Kaso wala na akong papa, maaga ako na ulila sa papa. 8 years old pa lang ako, wala na akong papa. Kaya, pag nagkakajuwa ako yung papa nila. Yung papa nila, tinatawag ko talagang papa. Ang dami kong papa guys, as in. Alala ko lang. Basta. Hindi, ano talaga ako, kumbaga. Ako sa pagmamahal lang, pagdating sa pagmamahal lang, ama. Kasi nga, lumaki ako na walang ama. Si Kayla, mas kawawa si Kayla kasi hindi nga niya nakita yung papa ko. Kasi pa siya, 4 months nung namatay yung papa ko. Naawa ako sa mga lumaki na walang papa. Kasi ako, alam ko kung ano yung feelings na lumaki na walang papa. Ate Bailo ako sa Hello po.
Kaya, syempre, yung mga magulang ng husband ko is tinuturing ko talaga sila na magulang. May less carbs at matamis ka, Mighty Mang TV. Pag dito, Ate Eva, makakapag less carb ako. Ganun na, kumakain naman ako ng kanin. Pero nandun ako sa bayan, nagtry ako, guys. Nagtry ako. Kasi, ewan ko, hindi talaga siya madali. Yung parang, wag kang kumain ng kanin. Hindi siya madali para sa akin, guys. Kaya nahihilo ako. Nahihilo ako. Pero nagtry ako, guys. Itlog sa umaga, 3 itlog sa umaga. Tas sa tanghali, 2. Tas pagka alas 3, 2 itlog, tapos pagkahapon, 3 itlog, puro itlog. Puro itlog. Tapos ako pagka kinabukasan ng umaga, ang dami kong kinain. Sabi ko, hala, uy, parang binawi ko naman yung kinain ko kahapon na hindi lang rice. Puro itlog lang. Tapos pagka ang dami kong kinain. May legit po ba yung booking na plane ticket? Baka biyahe kaming Manila sa'yo ako. Yes, Ate Zayla, dito ka lang sa akin kumuha ng ng ticket. Kung magpa-flight kayo, nagbubook ako ng ticket, i-message lang po ako sa messenger sa Mighty Mang po. Pwede rin po sa Mighty Mang or search yung Facebook account ko dyan sa May Procurato. 2 yun kasi gumawa ako ng isang account bago para sana yun sa page. Pero hindi ko pa nagawa. Pero meron ako 2 yung Facebook ko na ginagamit. Nagbubook ako ng ticket and hotel. International and domestic flight yung binubuk ko. And baka gusto nyong magnegosyo ng ticketing na cellphone lang yung gamit. Kahit nasan ka na, kahit nasa CR ka, pwede kang kumita. Yun yung first investment ko sa sahod ko sa YouTube, yung ticketing ko na hanggang ngayon nandyan pa rin sa akin. 4 years na. Isang lang siya, one-time payment lang siya, and then lifetime mo na magagamit. And then pwede mo siyang ipamana sa kapatid mo, and sa pinsan mo, kaibigan, pwede mo siyang ipamana. May tulungan kita para pumayat ka. Dapat kasi more protein kanin mo para hindi ka madaling gutumin. Sige po. Inaano ka naman ako ni Mami May. Madami siyang inaano sa akin na, ayun, mag low carb. Pero, hirap talaga gawin. Pero, paunti-unti siguro, para masanay din yung katawan ko. Dahil nga, hindi sanay kumain. Kailangan ko na kasi mag-start ngayon, guys. Kailangan ko na mag-start kasi, dapat pag katapos kong mag-graduate ng caregiver, dapat physically fit na ako, yung timbang ko, pasok sa banga. Diba? So, dapat ngayon pa lang mag-start na ako. Sa Jing Astor, pumayat eh. Napansin niyo si Jing Astor? Pumayat kasi nagpapayat yun. Kaya hindi yun nagla-live. Kasi, yun nga, nagpapapayat siya, guys. Ate Cherry, ginger lagi dyan sa mama flash sa mga pots. Napidaghan ko andiri ay ate. Luya. Pwede din kasi umiinom naman si husband ko niyan. Kaya ano ko nga ko mamaya, ginger tapos lemon. Kasi may follow up medical si husband ko sa next Monday. So kailangan muna kami ngayon, gulay-gulay. Kasi nung nakarang araw, nag-ulam kami ng baboy. Kaya dapat kahapon yung medical niya, kaso hindi siya na Kailangan kasi lamingan. Kung parang manok, kailangan mo nang hindi pa kainin ng kung ano-ano.
is you. Watch ko sa Doc Iris Radiv. Ate Emily Ison. Sige po. Screenshot ko to. May mga sinusun sa akin si mami. Magpapayat kami para musiga yung matasin mo. Magpapayat ako para sa sarili ko, hindi para sa hindi para sa ibang tao. Kasi wala lang. Payat lang ako para sa aking hindi para sa ibang tao. Then pag pumayat ako, mas lalo akong gaganda. Uyo, ganda naman ako kahit na mataba ako. Siyempre, I love myself. Mahalin natin yung sarili natin. Kung wala ka diha, mabayaan gyud ang lugar nga tay pitoy kay way mo atiman. Dito naman po yung ibang kapatid. Pero mag-ano kami, nagpaplano kasi kami ni husband ko na magtrabaho para makapag-ipon kami. Para pagdating ng panahon, meron kaming, pag matanda na kami, or syempre pag hindi na kami makakapagtrabaho, or yung husband ko hindi na siya makakapagtrabaho, meron kaming may ipon. Meron kaming mahuhugot na pera. Wala kaming mga insurance. St. Peter pa lang, 1 month pa lang ako naghulog. Hindi naman yung insurance. Tapos, syempre, nagkakaedad na, kailangan paghandaan. Kaya hindi natin alam yung panahon. Yung panahon ngayon, pag edad mo ng mga 40, doon nagsisilabasan yung mga sakit sa katawan. Kaya kailangan talaga maging maingat sa pagdating sa pagkain. Kaya ikaw may timang, nahinayan mo yung pagkain mo para pagdating ng 40 or 30 plus mo, hindi ka makakaramdam ng kung ano-ano sa katawan mo. Ako rin may mataba dati, kaya ako nag-low carbs. Ngayon, di na pwede sumakit ka ulo ko kay tinigil ko na bahala na mataba. Ano lang ate, kung bawasan lang natin yung Pero alam ko na mahirap kasi nga kahit nga ako nahihirapan nga ako eh. Parang, kasi kailangan, parang makain ka, dapat mabusog ka. Yun yung ko, busog ka, kain. Ate Milagros Sarko, na po, hayaan nyo na lang po yun. Nyo na lang po. Isipin nyo na lang na hindi nyo nakita. Ate Selena ni Shayama, good morning po. Good morning. Napamanday diri lang. Kanang para laysang katong sasin. This angel. Less rice, may puro ulam lang, kanin. Alam niyo ba na magastos din yung pagda-diet or pag low carb kasi hindi ka nakakain ng kanin pero gagastos ka naman. Thank you sa 10 star. Ate Selena ni Shayama, thank you so much. Ate Eileen, Angara Florido. Hello po, Ate Irene. Wait lang guys, i-check ko kung sino nagsan ng star. May unsaon magtikiting. Ate Maristel, i-message nyo po ako yung ticketing na ko, yung WCA. Kahit i-check nyo yan, legit yan, yung WCA. Meron akong mga kaibigan na nag-invest sila sa business na yan. Yung maganda kasi yan, kahit na hindi ka araw-araw mag-marketing, basta alam ng mga tao na meron kang ticketing business, nagbubook ka ng ticket, nagbubook ka ng hotel, pag in case na kailangan nilang magpabook, magme-message, mag-direct message yan sila sa'yo. Ako hindi ako araw-araw nag-update or nagpo-post, pero mas maganda yung araw-arawin mo yung pagpo-post para at least yung mga tao, malaman talaga nila na nagbubook ka ng ticket. Yung maganda dyan sa pagbubook ng ticket kasi every book mo ng ticket, one way is may 500 pesos ka na. And what if back and forth yung kanilang ibubuk sa'yo, so meron ka ng 1,000 pesos. Yung binayaran ko sa pa-member sa WCA is 19,600 siguro po iyon.
dalawang, bali sa 1 month, may lubo. May lubo na lumipad. So, bali sa 1 month, dalawang beses ako nagbayad kasi hindi ko kaya yung isang bagsakan na 19,000. So, ayun. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sa akin. Tapos, wala akong binabayar na tax kasi nasa cellphone lang. Nasa cellphone lang ako nagninegosyo. Kahit nasaan ako, basta may internet connection lang ako, nakakapag-book ako ng ticket. Opo. Nakapag-book ako ng ticket, Hong Kong, and then Japan, last week ng May siguro yun, or April ba yun. Basta nakapag-book ako, sila. 4 sila na pumunta ng Japan, back and forth. Then, kumita ako ng 4,000 doon. 4,000. Isang lang yun, booking. Tapos, 4 katao. And then, pag international, 8,000 pala kinita ko nun. Kasi, international flight is 1,000. O 1,000. So, mabilis kong nabawi yung, yung binayad ko sa, sa pag-booking. Kasi, pag magkakaroon ka na kasi ng sarili mong portal, yun yung maganda. So, kung gusto niyo ng ganong negosyo, i-message nyo lang po ako. I-forward ko kayo sa, sa admin ko. Si ate, sino ba yun, mayroong merong kumuha ng package na yan. Kasi meron siyang for 1 year lang, meron siyang lifetime. Yung for 1 year lang, mas mura lang siya, nasa 14K lang siguro. Hindi ko na maalala. And then, ngayon, yung kinuha ko, 2019 siguro yun, yung pang lifetime, kasi pwede siyang imana-mana, pwede mo siyang mo. Tapos pwede kang magpatulong. And then, pwede ka rin magtayo ng pwede ka rin magtayo ng office mo. Tapos pwede kang, yung maganda kasi, may training, iti-train ka nila, paano, ganito, yung mga strategy, tutulungan ka ng, ng admin, yun yung maganda. Tapos may mga training sila, may mga free training sila. Walang bayad, one time ka lang magbabayad ng 19,000. Kasi lifetime yung lifetime yung pinili ko. So, mga kapitbahay namin pag pumupunta ng Manila or pag kung saan sila pumupunta, may kakilala sila. Sa akin na sila napapabook. And then yung nag-book sa'yo, mag-refer yan. Yun yung maganda kasi sabihin. Uy, saan ako mapapabook ng Sabi niya, uy, doon ka kay may timang nagbubook yun ng ticket. Mag-inquire ka. Ayun na. I-inquire ko yan kaagad. Yun. Maganda siyang negosyo. Mabuti na lang kasi nakapag-invest ako ng Kasi, as in, malaking tulong din siya sa akin. Kasi pag may nagpabook, kaka 500 pesos na ako. What if kung, back and forth, 1,000 pesos. What if 5 sila? May 5,000 pesos ka. wala akong binabayaran na tax. Wala akong binabayaran na pwesto. Cellphone ko lang talaga yung gamit ko. At least, masipag ka lang mag-post. Kaka-customer ka kaagad. Kasi ngayon, syempre, mga pagpa-flight, magbubuk talaga ng ticket kesa naman pumunta pa sila sa city or mas mahal kasi kung parang doon ka na mismo sa airport magbubuk. Mas mahal yun. Hello po, MD Kamal Mia at Rosa Talan is watching. Good morning. Hello to Cheska, Skiptron, Danlag, hello po. Yes, Ate Beng Estoye, hello po. Maria Loisa Desin, hello po. Seb Falar Damaran, Ate Beng Estute, hello po. Ate Maria Loisa Desin. April Joy Duro Maata, hi madam, pa shoutout po from Isulan, Sultan Kudarat. Hello po sa ating mga taga taga Mindanao. Ate Nelia Santi, marami namang gulay dyan at isda, itlog, talong. Magtorta ka, gawin mong prito, itlog, scramble, gawin mo. Yes po, Ate Nelia Santi. Ngayon po na meron kaming itlog na araw-araw na harvest. So, yung nagiging natin, pwede natin lutuin sa umaga. Para imbis na magkanin, mag-itlog na lang. Ano pa nalulutuin ko? Wala naman ako lulutuin kasi may ulam pa. Iinitin ko lang siguro.
Uy, ay na mo pasig pangaway. Atelin rinsulat, maayong buntag, maayong buntag po. Good morning. Na kayong mag-away guys, kay may stress lang yung ano nyo. May stress yung kilay nyo dyan. Lagyan kasi ito ng init. Yung mga kutsara, lagyan ko ng init. Init na tubig. Para sterilize siya. Hi, may naara de ay mo diha sa bukid. Yes po, at dito kami sa bukid. And mag-stay kami dito sa bukid kasi nga may baboy kami na darating ngayong araw. Then syempre kailangan nyo pakainin 3 times a day. Pero pag wala kami dito, just in case dumating na sa Boss Stephen, kay Boss Stephen, ipapaalaga ko, pero uwian lang siya. Kasi hindi rin siya dito pwede mag-stay. Siguro kung meron kaming bahay kubo dito, pwede si Boss Stephen mag-stay. Pero nag-stay naman sa Boss Stephen dito. Pag napunta siya dito, minsan sa araw, wala namang problema doon. Pagtawad sa matutulog ako. So, kakain ngayon. Kasi, hindi ako nagigitan. Kain na ako ng itlog. Inaantay ko mangitlog yung ano ko. Inaantay ko mangitlog yung manok ko kayo. Yung mga itlog kasi dito, dinala ko. Tapos kagahapon, yung harvest na husband ko, kinain ko kagabi. Kaya inaantay ko muna mangitlog yung manok ko para kumain ako. Kakausapin ko muna sila. Uy, mangitlog na kayo kasi nagugutom na ako. Ate Milagros, pasensyahin niyo na po. Pasensyahin niyo na po. Hayaan niyo na lang po yan. Kumbaga, itigil niyo na rin po yung parang batuhan ng salita. Babato kayo doon, tapos babato kayo dito. Maghahatid kayo ng salita doon, maghahatid kayo ng salita dito sa akin. Kasi kakapagod. Ayokong ma-stress. Tapos na ako na-stress. Patuloy tayo sa ating pangarap. Sa ating buhay. Kasi wala tayong mapapala kung papelalin natin yung galit natin . Amadra. Wala. Paggabi, yung hugasan, hindi pinapuhugasan ni Papa. Ewan ko kay Papa. Sabi niya, paggabi, huwag ka na maghugas ng plato. Kaya yung mga bata, hindi yan maghugas ng plato paggabi. Pagka kinabukasan pa. Kasi daw madilim, sabi ni Papa. Kahit na gusto yung maghugas ng mga bata, kayo pinahugasan. Kaya kagabi nga maghugas ako, sabi ni Papa. Huwag mo nang hugasan yun. Gabi na. Ay, hindi namin hugasan. Pagka kinabukasan pa, hugasan yung plato. Naog.
Yes, Mighty Man TV, forget the past. Past is past. True. Kasi kung mag-stuck tayo sa, sa isang bagay, hindi tayo mag-moving forward. Kaya, palipasan na lang natin yun. Kasi, andyan na yun eh. Bayaan na lang. Tsaka tigilan na din kunin nyo yung pagbato-bato ng mga istorya. Tapos na po yun. Uot. Inaway ako. Ano ba tong, tripod? Uot. Sakit sa mata. Ate Evelyn, good morning. Laban lang may naaman ang Ginoo, may bless kayo. Ingat lang palagi. Salamat po kayo din po, ingat palagi. Wali lang mo, Ate Milagros, kay sige ragdaog. Patuloy lang tayo sa sa mga gawaing bahay natin, sa mga ginagawa natin. Huwag natin masyadong isipin. Ako minsan, alam nyo guys, minsan, kasi alam nyo napaka-toxic ng social media talaga. May magandang naidudulot, pero meron ding hindi magandang naidudulot. Pag gusto kong makarelax, gusto kong ma-relax yung isip ko, ma-relax yung kamay ko, hindi ako nagsa-cellphone. Yung cellphone iniiwan ko sa kwarto, tapos lalabas ako. Then, i-enjoy ko yung kumbaga, ini-enjoy ko yung sarili ko na walang hawak na cellphone. Kasi cellphone talaga palagi yung hinahawakan ko. Never talaga yan mahiwalay sa akin. Kahit na mag-CR ako, nagdadala ako ng cellphone. Tsaka isa sa mga dahilan, kaya pinapagalitan ako ni Titing, kasi pag nagsi-CR ako, tapos gusto niyang mag-CR din, ang tagal ko. May nagsi-cellphone ka na naman dyan. Kaya matagal kang sa CR. Ginagawa mo yung tambayan yung CR. Tapos si Kayla din. Nagagalit din sa akin kasi pag nag-CR ako, matagal ako. Kaya, minsan, ko na parang nakapapos mag-cellphone eh. Ate Julie Benipayo, katapos lang maglabo, maglinis ng bayong. Yun yung mga nanay. Alam niyo po yung mga nanay talaga nakakabilib. Kasi, pagising ng umaga, magsasaing ng kanin, mag-prepare ng pagkain para sa kanilang anak. Tapos pagkatapos pag lumalis na yung mga anak nila papunta ng school, maglilinis na sila ng bahay. Matatapos sila mga 9 to 10, makakapag-relax sila, magluluto na naman ng pagkain para sa tanghalian. Dito talaga ako sa mga nanay na ganyan. Tinututukan yung kanilang mga anak, tapos yung isip is nasa bahay, nasa pamilya. Hindi yung pagising ng umaga, kasi diba, hindi naman lahat ng nanay is perfect. May mga nanay na pagkagising ng umaga, cellphone yung inaatupag. Ay, tanggal. Good morning, Ate Marilyn. Yes, Ate Evelyn Mangkaw. Focus lang tayo sa ating buhay, sa pagkakakain ng manok. Kaya nawawala yung stress ko sa pag nakikita ko yung mga manok ko, lalo na pag nangingitlog. Happy na ako dun, guys. Nagluto ako ng
Ay, inano ko, nirihit. Tapos, say these are your happy years in my life. Mais yung aming ano ngayon kanin. Saan mo ang mangka o, diba? Minsan yung mga ibang kamag-anak mo dito pa kayo magkikita-kita sa sa Facebook, sa live ko. Meron akong viewers na nakita niya yung kanyang battery. Ate Marilyn Paymalan. Hindi naman ako sobrang masipag. Ginagawa ko lang po yung gawaing bahay. Kaya wala yung mga bata. Kasi pag nandito sila yung gumagawa nito. Kaya dun din sa bahay, basta sa bayan wala kami ginagawa. Natatapos lang yung araw. Ayoko kasi naman natapos yung araw na wala kang ginawa. Suko, nangihinay ako sa panahon at saka sa oras na like natapos yung buong araw na wala kaming nagawa. Oo, ayoko nang ganun. Sabi ko kay Titing, hindi pwede yung ganun na natapos lang yung isang araw na wala tayong nagawa. Tapos, kain na tayo ng kain, tapos wala tayong nagawang trabaho. Hindi. Malayo sa malayo sa asenso, sabi ko ganun. Kailangan meron tayong ginagawa. Meron tayong pinagkakalibangan. So, nag-garden kami dito. And then, after nun, totoo lang, mahilig ako mag-order sa Shopee, sa online. So, wala talaga ako naiipon. Then, order ako na damit ko. Tapos, pagkain, minsan, pagkakain kami, ulam, 300 to 400 yung nagagastos namin sa ulam sa isang araw. Tapos, pag kathirap na yun na maging itlog, sardinas, magbubulad. Pero wala namang problema doon. Basta pagdating sa ulam, magastos din ako sa ulam. Dito na dito sa bukid na. Okay lang pag walang ulam, maggulay. Survive ka na. Healthy pa. Doon sa bayan. Wala kaming magulay doon. Bibili ka pa. Bibili ka talaga doon. Thank you sa 10 stars. Sino nagbigay ng star? Malubat na pala ako. Ate Melly Indelasio, thank you so much po sa 10 star. Ate Melly Indelasio, thank you po. Hi po. Baby ko is watching. Love ko, thank you so much. 10 star. Thank you po sa mga nag-send ng star. Thank you po sa inyong lahat. Ate Ana May, ang hello po. So, yun isa sa mga dahilan bakit pumunta kami dito na bukid. Kasi, yung husband ko, nagpa-medical kami. Kailan ba yun? Before namatay si kuya or after namatay si kuya, nagpa-medical kami. After namatay si kuya, nagpa-medical kami ni husband ko. Kasi, nung August sana yung alis ng husband ko papuntang Japan. Kasi may nag-offer sa kanya na, ayun nga, merong offer para kay Titing papuntang Japan. And then, may schedule na yung pag-alis. July 21, August start ng work niya. So, nag-okay yung husband ko. And then, yung problema kasi, nagka-problema yung company na yun. So, itinigil muna yung paalis papuntang Japan. Nagka-problema yung company nila. Kaya, kumbaga na-postpone din yung application ni husband ko. Pero meron na siyang employer nung time na yun. And then, nagpa-medical kami. So, sabi ko kay Titing, okay, sa July pa naman. So, mas maganda na i-prepare natin yung kanyang katawan. And then, before namin nalaman na nagka-problema yung company na yun. Yung nangyari, nagpa-medical kami, mataas pa rin yung mga result ng kanyang medical. So, nag-usap kami ng husband ko. Sabi ko, ikaw, kung ano yung plano mo? Kasi yung medical mo, ganun pa rin. Pero inom pa rin siya ng inom. Hindi naman palagi siya nag-inom, pero umiinom pa rin, pero hindi na gaano. So,
punta tayo na bukid. Punta tayo na bukid kasi doon sa bukid, malayo yung mga tentasyon sa alak. Tapos nung time wala si Boss. Nung time nandito si Boss Tipin, pero pinapagalitan ko si Boss Tipin na wag gayain mag-inom si Tite. Pero nung time na parang nakapag-decide na talaga siya na sige, igagrab ko na to. Kasi yun nga, yun may nagsabi din sa kanya na wala kang plano sa buhay mo, may nag-ano sa kanya. So, yun yung parang na-motivate din siya. Kaya isa din sa mga nakakatulong yung mga may nagsasabi sa iyo na hindi maganda sa sarili mo. Tapos, na-motivate mo yung sarili mo na mas lalo pang magpursige. So, dun ko na-realize na ganun pala, kailangan mo pala munang sabihan ka ng ganun bago ka magpursige. So, yun. Nag-ano na siya, nagkukukus sa kanyang katawan, sabi niya magpapamedical siya, and then tawag dito, sabi niya doon siya sa Bukid Magiste kasi napapawisan siya doon, na-exercise yung katawan niya. Kaya isa sa din kasi dapat sa reason bakit yung medical niya hindi bumababa naman, pero pakunti-unti. Dahil nung nasa bayan kami, hindi siya pinagpapawisan, hindi siya gumagalaw-galaw, bihira lang din mainitan kasi mainitan lang siya kung lalabas ng bahay. Kasi nasa loob lang ng bahay, magsa-cellphone, maglalaro ng computer. So, yun yung mga naging routine namin dun sa bahay. Kaya, mas pinili namin tumira dito sa bukid. Kasi kahit pa paano, yung pag-cellphone niya, may oras. Yung cellphone siya kapag maulan. Cellphone siya kapag tuwing gabi. Tuwing hapon na, tapos yung trabaho, ay pagkatapos niyang gawin yung trabaho niya, magsa-cellphone siya. Hindi na yung pagkagising magsa-cellphone, maghapon na yun magsa-cellphone. Kasi wala naman akong pwedeng ipatrabaho sa kanya. Wala naman akong iutos sa kanya. So, yun yung parang magkaiba sa bayan at saka dito sa bukid na, tignan nyo, pagkagising ng umaga, nagkape lang. Before siya nagkape, nagpakain ng manok, nagpakain ng yung baka. Tapos, nagkape, bumalik na naman sa pagpapanday. Kaya, masaya din siya na nag-alaga kami ng manok kasi kumbaga na-exercise yung katawan niya, pupunta siya dun sa naghahanap ng kahoy para pangtayo ng bahay kubo. Na masaya ako na nakikita ko yung husband ko na naaaliw sa kanyang ginagawa habang nagpapapawis siya. Kaya naisip ko na total na dito naman tayo sa bukid. What if mag-alaga tayo ng manok, and then okay naman siya, walang problema sa kanya. O sige, ikaw bahala, may pambili ka. Meron. So, yun. Bumili ako ng sabi ko itong pera na nandito sa akin, ko sana to, ihapak doon sa kumbaga doon ko ilagay sa tindahan ko sa lungsod, ipapagawa ko kasi siya ng tindahan doon. So, sabi ko na hindi na muna, ibili ko muna siya ng manok, and then sabi ko yung na lang, yung malaki na lang kaysa yung maliit pa na hindi pa nangingitlog. Yun yung binili ko. Bumili ako ng 5 lang sana dapat yan, 5 or 6. Sa akin. Pagpunta ko kasi doon, yung pera ko, 5,000. Sa akin, pinadala na lang sa akin. Sabi niya, dalhin mo na lang yan, ma'am, kasi kilala naman niya ako. Kaya nga, yung malapit lang yung bahay nila doon sa tindahan. Ako sa lungsod. Kaya, wala kayo natubod na. Ay, ingat. Kayo kasi. Meron pa. Meron pang sabaw. Marites pa more. Anong company may timang TV? Baka pwede ako dun. Ati, like, kasi sa SW siguro yun. Ati, parang parang, yung kinukuha nila yung mga ex-trainee, kumbaga yung galing na ng Japan. Maraming pwedeng apply papuntang Japan, maraming agency sa Manila, meron din dito sa Cebu. Pero mas maganda kasi yung nag-offer kay husband ko kasi direct, kumbaga mabilisan kasi yung pagkuha nila, tapos 5 yung kinukuha, puro lalaki na mga welder. And then, ayun, nagka-problema yung company. So siguro ko may reason pa kasi, what if nagkuha sila and then nagka-problema sa medical. So kaya ngayon pa lang, nire-ready na kumbaga namin yung katawan ng husband ko. Hindi na siya umiinom. Ayun yung maganda.
Reme Dayakap, bayong ako pero pag may nag-sponsor sa'yo, susunggaban mo rin. Ha? Wait lang guys. No, bayong ako, no yan, dami account po yan. About sa sponsor guys ha, ililinawin ko lang po yung isipan nyo. About sa sponsor, hindi po kami or hindi po ako yung manghihingi sa sponsor. Yung sponsor po is kusa po yung dumarating sa amin. Kahit sino namang mga, depende na lang yun pag sinabi mo na ako, naghahanap ako ng sponsor para sa ganito, para sa ganito, ganyan. Depende po yun. Pero yung mga sponsor ko po yung nabibigay po sa akin, hindi po ako nanghihingi po doon. Kusa po silang nabibigay sa akin. Hindi ko naman siguro kasalanan yun kung may nag-sponsor sa akin. Napaka-bless ko po doon. Hindi po yun about sa sponsorship lang kasi sponsorship lang daw. No, hindi ko din ginagamit yung bata para maliwanagan kayo. Wala akong ginagamit. Nandito sila sa akin. Vlogger ako. So, yung kinakain namin is galing dun sa pagbablog ko. And then yung nag-sponsor sa akin po, yung after nung pag-uwi ni Brian, yun nga may nag-sponsor sa akin, si Tita Mel. Matagal na kaming walang conversation ni Tita Mel. Last na conversation namin, siguro nung nagpadala siya ng bayad para sa terno. So, matagal na yung 2019. And then, padala siya ng gift sa akin nung kasal namin. So, yun lang yung conversation namin. Tapos, matagal na. And then, bigla lang siya nag-chat sa akin. Hinihingi niya yung Gcash, yung laway ko. Gcash account ko. Tapos, sabi niya na, ayun nga, yung pinost, Gcash account ba yun? Pinost ko yung chat niya sa akin. Hindi nga ako nagpaalam na pinost ko. Pero, kinover ko yung pangalan ni tita doon. Kasi, syempre, hindi ako nagpaalam. So, tinabunan ko yung pangalan. Tapos, yun, hindi po ako nanghihingi. Wala po akong hiningian. It's not all about sponsor po. Gusto ko lang pong linawin na hindi po sponsor. Siguro may mga tao, alam ko naman na may mga tao nagagalit kasi may nag-sponsor sa akin. Pero hindi ko po yun kasalanan at saka hindi ko po yun hihingi. Oo. Yung mga sponsor po kusa po silang, kumbaga, nagsosobra po yung blessing nila. Kusang loob po nila yung binibigay sa tao. Hindi naman po ako pwede manghingi ng bakit naman po ako manghihingi? Sponsor kusa po yan. Kaya napakaswerte ko po na may nag-sponsor sa akin. Kahit na hindi naman po ako nanghihingi. Nila po yun, kagustuhan po nila yun. Hindi po yun kagustuhan ko. Gusto po nilang tumulong, gusto po nilang magbigay sa akin. Kaya hindi ko na po yun kasalanan kung napaka-bless ko pong tao. Napaka-bless ko pong tao, sa totoo lang po. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga sponsor from 2018 hanggang ngayon. Nandyan pa rin po sila nakasuporta sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sa aking mga silent viewers na nag-PM sa akin, maraming salamat po. Nababasa ko po yung mga comment nyo, nababasa ko po yung mga chat nyo sa akin. Kaya thank you po. Ayan si Mami May, matagal ko ng sponsor yan. May binigay yan sa akin si Mami. Malaki yung binigay yan sa akin ni Mami. Regalo. Niregaluhan ako niyan. Malaki yung niregalo niya sa akin pang lifetime. Si Tita Rona, sobrang laki din yung naitulong sa akin ni Tita Rona. Ate Nimra, mga sponsor ko guys na hindi nagpapakita, hindi nagko-comment, hindi pinagkakalandakan na nakatulong sila sa akin. Malaki. Madami silang lahat guys, madami sila. And napakaswerte ko po doon, napaka-bless ko po. Na may mga taong nandyan na tinulungan ako. Napakaswerte ko po sa kanila. Ate Jean Sanggayan. Madami po. Kaya swerte ko po talaga. O nga naman, tama, ayun na yan, tatanggihan mo yung bigay. Oo, hindi yan kasi pag tinanggihan mo yan, hindi nalalapit yung blessing sa'yo. At least yung importante, hindi ka nang hihingi. Yun yung importante. Never po ako nang hingi. Yung sponsor po kusa po yung dumarating. Antayin nyo lang po yung blessing na para sa inyo. Diba? Pero yung manghihingi ka, ibang usapan na po yun. It's not all about sponsor guys kasi kung wala mag-sponsor sa'yo, di wala, kumilos ka. Alam naman talaga, kilos ka lang. Kung may mag-sponsor sa'yo, di maganda. Pasalamat ka na nag-sponsor sa'yo. Pero, nung manghihingi ka, wag mong, yung gawing
ano yan, trabaho yung manghihingi ka. Yung sponsor kusa po yan dumarating. Kaya kung may mag-sponsor man sa inyo, napakaswerte nyo na po. Asuhos niya daw, Ate Marino po. Hello, Mai. Laban lang tayo sa buhay. Set aside difference. Smile lang, Sir Don Galio. Ini-follow niyo si Don Galio. Isa din yan sa aking pinag-uutangan. Si Don Galio. Na mabait ko din kaibigan. Kapitbahay namin. Malinis na. Lubat na ako. Ate Paul sa Lumay. Hello, Ate Paul sa Tilari. Hala, 5% na lang ako. Sorte namin. Kami mga Bukid Squad, may mga sponsor kami. Opo. May mga sponsor kami. Yung ATM namin sponsor from Ate Dora. And then, ayun, tutuwa ako kay Sir Drew. Kay Lucy Love, and sa mga angels ni Sir Drew. Natutuwa ako, sobrang bait ng kanilang sponsor talaga. Pinag-aral, may pinagpag-aral sila dun sa mga angels ni Sir Drew, and then si Lucy Love. Napaka-swerte po nila. Dapat matuwa po tayo sa tao na may nag-sponsor. Ibig sabihin mabuting tao yung may nag-sponsor sa kanya or may tumutulong sa kanya. Mabuting yun. Ikatuwa natin, hindi yung parang mamasamain natin. So, next week, kasi may pasok yung mga bata, nag-send sa akin ng 8,530 plus siguro si Ate Mel. Para yun na yung tag 1.5 kada bata. Kay Inting, kay Brian, kay Nicki Minaj, and meron din para sa akin. And pupunta kami ng Jollibee, and naisip ko, kasi hindi ko naman sila madala lahat, kasi gusto ko sana dalhin sila sa Jollibee lahat. Si kapatid ni Nicki, tapos si Ate Mary Jane, si Brian, si Ella Joy, and yung isa niyang kapatid si Don. Bala ko sana dalhin ko sila. Kasi 2,000 naman, hindi naman yun maubos namin na kami lang 4 kakain. So, plano ko, kung yung sasakyan kasi, walang So, baka pupunta kami ng Jollibee, and then Sunday ng hapon, or Saturday ng hapon, iuwi ko si Brian, tapos kukunin ko siya Friday ng hapon, Saturday ng hapon iuwi ko siya. So pupunta kami ng Danau, tapos bibili na lang kami take out na lang kami doon ng Jollibee, fried chicken and spaghetti for Don and Ella Joy, tapos doon sa kapatid ni Nicki Minaj. Pero na lang, at least hindi lang kami kumbaga yung kumain ng Jollibee or kumain ng masarap, pati din yung mga kapatid ni Don at saka yung kapatid ni Nicki. Para happy yung mga bata. Siyempre, doon sa Bukid, bihira ka lang din makakain ng Jollibee. Oo, manok. Pero iba yung Jollibee. Branded na ulam. Yes, my take out. Mag-take out na lang ako. Para at least pati yung mga bata makakain din. Masaya na yung mga bata sa mga ganun, guys. Kaya pasalamat ako kasi syempre, mga bata natutulungan din. Hindi ko naman kaya parang nagastuhan sila. Kaya malaking tulong yung may mga sponsor. Pero kusa po yung dumating. Kusa po yan sa nagbibigay. Mabibiglan na lang ako. Meron akong sponsor na hiningi niya yung bank account ko. Matagal na. 2018 pa. 2018. Ay no, 2018 ba? 2020. Yung ko. Mabibiglan na lang ako na may laman na yung may laman na yung ATM ko. Kasi wala naman akong online banking before. Mabibiglan na lang ako. Bakit nagdagan yung nagdagan yung balance ko. Tapos, pag chinek ko yung email ko, nandun may Zoom na transfer via may 3,000. Nag-transfer ng 3,000. Tapos, hindi siya mag-message sa akin na nagpadala siya.
O hindi siya mag-message sa akin, hindi siya mag-ano, kumbaga, magsasabi na nagpadala ako. May, nagpadala ako ng 3,000 sa'yo. Tapos, tatanungin ko, para saan po ito? Sabi niya, ibili mo ng grocery. Opo, kaya, napakaswerte ko po. Tapos may mag-ano, May, punta ka kila Brian, magdala ka ng grocery, tapadalahan kita. Ganun. Pero pag may mga ganun namang senaryo na galing sa sponsor, sinasabi ko yun sa social media na ito is hindi sa akin. And then, abihin ko lang guys nung pumunta dito si Brian, wala pong sponsor po. Yung pagligo po namin, galing po yung kay Ate Gian. Wala pa yun si Brian dito. So, na timing lang nung kinuha ko si Brian doon, na timing lang na meron kaming schedule na pagligo kasi may nagsabi na kaya nila kinuha si Brian kasi may may sponsor daw si Brian. Hindi po. For po yun, for Nikki and Inting, ako and si husband ko, yung pagligo namin. Sponsor yun natin. Yung nag-sponsor kay Nicki Minaj, siya po yung nag-sponsor sa amin na maligo kami. Nag-sponsor sa kanya ticket pati sa amin papuntang Tacloban din pa uwi ng Cebu. Galing kay Ate Chian yun. And salamat na lang po na nakasama si Brian at least nakaligo siya doon. Happy ang bata kaya. At masaya tayo. Happy lang. Lubat na ko. So, mamaya ulit. Mamaya ulit. Kilubat na ko. Sumisipag ako pag may camera. That is son of my business. Ang bunga na lang dalawa. Grabe. Happy Barbara Holding. Hello po. Happy Chong Wiggy. Hello po. Ayaan nyo na yan. Ha? Lempo. Lobot na to. Saan? Huwag na may lemon dira. Dapat sa ako. Ako sa dira. Sisir sa upalok. Dali mo plato kaya ako kumain. Kana namin zero, di ba dahil? Asa? Hindi man ako naglimpihan. Buy na kay lubat ko. 4% na lang. May na lang. Or i-search ko yung isa kong cellphone. Mag-live ulit ako. Later na. Okay. Yupak. Ito yung. Maganda na sa inyo, no? Hi, Vice. Andyan ka. Yes po, kanina pa po siya. Galing siya dun sa kanyang awa po. Good morning. Yung kanyang daddy, terarating lang. May dalang po yung... Kung saan na siya English, Orchie. Lalaki. Alam mo kung ano din silang... Kuan, hapian sa bayan. Paklay. Anding. Me. Bye guys, kilubot na 3% na lang. Lockdown na ako sa dito. Bye! Kilobot na ko. Ate Feda de Guzman. Bye-bye.